explaining today. I don't like how you snatched the mic out of my hand, so today is gonna be all about me. Drop the mic! Congratulations, girl! Ngayon, ang magiging topic natin sa maulang umaga na to ay yung pagiging entitled ng mga tao when it comes to good things, recognition, nang hindi nila alam kung ano yung kapalit na kailangan mong ibigay para makuha mo yung gusto mo. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Napapansin nyo na ba sa mga younger generations ngayon na they want to be something. They want to improve something. They want to give something. Pero hindi nila magawa yun. Kaya ang gagawin nila is sisisihin nila lahat, puwera lang sarili nila, para lang mangyari yung gusto nilang mangyari. Sounds familiar? Well, in a philosophical sense kasi wala namang mali doon sa gusto nila, 'di ba? Gusto nilang ma-uplift yung buhay ng mga tao, yung buhay nila, gawing langit yung mundo. But hindi nila alam kung ano yung magagawa nila on their own self para mapalapit or mangyari yung gusto nila. And ang ending, they will look for people with power at power, or people who can actually do yung gusto nilang mangyari, and sila yung magde-demand nung solusyon na yun from those entity. Here's an example. Yung presyo ibaba, sweldo itaas. Doon pa lang, di ba? It does not make sense. Kasi nga, yung gusto nilang mangyari is a bit more complex than sa kung paano nila naiisip yung solusyon. And most likely, yung solusyon pa nga nila is not even feasible in the first place. Well, siguro, dati, nung mga panahong 1940s up until 1980s Russia, gagana yun. Pero, sa setup ng Pilipinas, ng Pilipino, hindi. Because there are other factors to consider, katulad nga ng mga business owner, na sila din naman yung nagpapatakbo ng business, at nung supply nung mga bagay na gusto nilang magmura. And again, sobrang dami pang factors to consider. But as children na wala ngang muwang, they keep on pestering adults, asking to make it happen kung ano man yung gusto nila, without even helping doon sa process ng pagtuklas ng kung paano mangyayari yung gusto nila. 'Di ba? For example, again, yung presyo itaas, ay presyo ibaba, sweldo itaas. Ano yung naiisip nilang dahilan para mangyari yun without plunging the economy of the Philippines into hyperinflation? Wala. Nga. Sabihin nila, trabaho ng gobyerno yan, trabaho ng mga mayayaman yan eh. O, di ba? Just like a kid who's asking for a toy doon sa parents nila, and then later on, nung sinabi ng parents nila na, ay anak, ito yung katotohanan, hindi pa natin ma-afford yan, or hindi ko alam kung paano ko i-afford yan. And then suddenly they drop on the floor, maglulupasay doon. They will disrupt people, di ba? Babara nila yung kalsada, magrarally sila, magsusunog sila ng effigy. And kung ano-ano pa, minsan nga heavy equipment and cell sites, ganun. 'Di ba? At kung ano-ano pa
na wala namang ikatutulong doon sa gusto nilang mangyari. And that's how we're plunging today. Tinatago lang nila yung mga maskara nila into pagiging, makabayan ako kasi tinutulungan ko yung mahihirap, kasi gusto ko ng magagandang bagay para sa Pilipinas, without even knowing the cost of what you need para mangyari yung gusto mo. And hopefully by making this known sa Pilipinas, we can do something about it. Hindi pa ito yung tapos or katapusan, but this is just an invitation for bright minds, yung next na generation natin na minumumog na ng mindset ng wokeness para makisali sa totoong pagtuklas ng ways, ng means para mapaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Kasi right now, yung ginagawa nila is not contributing para sa magandang kinabukasan ng Pilipinas. They are just going to be entitled to feel good, and that's it. No more. That's it. Well, sana may natutunan kayo ngayon. This is Pinoy Extreme. Have a good day.